Salita ng Diyos, remain standing. Sa Isaiah chapter 60, verse 1 to 2. Sa New King James Version, Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. For behold, the darkness shall cover the earth, and the darkness to the people. But the Lord will arise over you, and His glory will be seen upon you. But the Lord will arise over you. Hindi yung sinabing, but the Lord will rise over us, personal. Over you. And His glory will be seen upon you. Upon you. Singular, individual. Oh God. Slip up your both hands and Lord, we are ready. We are ready. We're ready. Mamaya yun ang end song natin, I'm getting ready. Lord, we're ready for the coming and the appearing of the Lamb of God. The Lion of the tribe of Judah, the Lamb that was slain, the Lion of the tribe of Judah. Kaya prepare our hearts, Panginoon. Mailipat na ang yaman ng masama sa mga taga-biyaya ng Diyos. Lord, that we will continue to be a blessing. That we will get out from poverty. From living on the day's end meat. Sa pang-araw-araw, akinsit katapusan, Panginoon, we want to break through. We want to see the supernatural provision in this last day. Lord, take over. Take over. In our thoughts, in our hearts, and in our mind, in everything that we do, we give you permission. Holy Spirit, give us wisdom, knowledge, and understanding that we will resist the devil in the mighty name of Jesus. Rebuke the spirit of dumbness and timidity. Ang pagiging matatakutin at pagiging mapag-alinlangan ay aming sinasansal at kinakansela. We will stand in the truth that we are overcomer, that we are victorious, we will possess what belongs to us for your name's sake and for your glory in Jesus' name. Amen. Turn around at sabihin mo sa iyong katabi, high five, wave high five, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ako'y masaya na nandito kayo. Amen. Alright, amen. Praise God. So be seated po and please refrain from talking, silent your phone. And this would be a 40 to 50 minutes message para sakto po doon sa radio broadcast ko every Monday to Wednesday. 7:30 po ng umaga sa DWAD. So yung preaching ko po ngayon, it will be played on the next Monday. At grabe ho, yung broadcast natin, little by little, ang dami yung naabot, ang daming nare-reach out, ang daming mga patotoo. At ang daming nagsasabi, malayo lang ang lugar nila, gusto na rin nilang mag-church dito sa Binyan. Amen. Isn't it God so wonderful? Amen. Yung atin hong mga pagsisikap at pagpapagal ay hindi na babaliwala. Sabihin mo sa iyong katabi, handa ka na bang makinig ng salita ng Diyos? Kayo hong mga nasa tahanan, handa na ba kayong makinig ng salita ng Diyos? Konting tiis lang at kayo nasa maganda at komportableng kalagayan, wag muna kayo magtatanghalian. Kasi kami dito ay nagtitiis hanggang alas 12 ng tanghali. So my message for today is entitled as the first line that we have read, Arise, Shine. Arise, shine. Sa Tagalog, bumangon. At narinig po natin yung commercial ng isang kape, para kanino ka bumabangon? Ano po, para kanino ba talaga tayo bumabangon? Every time we wake up, we should understand and know the direction of our footstep, the decisions that we will make,
Minsan ba na tanong mo ba ang sarili mo, bakit nga ba talaga tayo bumabangon? Para lang ba magtrabaho, magluto ng almusal, maglaba, maghugas ng pinggan? There are things that always routinary. And the things that you keep on doing repeatedly, ang kadalasan hong nagiging fall down nito ay boredom. You wake up, you do the same routine. Pagpasok sa opisina, time in, time out, encode. And it gives you boredom, mga kapatid. No challenge. Kaya para magkaroon ng spice ang iyong buhay, you need to add up that something will kick your day right. Kailangan may magpapalundag sa iyo. Kailangan may magpapakiliti sa iyo at may magpapasabik sa iyo. Kung kayo bilang mag-asawa ay, dahil kayo'y 20 taon ng mag-asawa, ay casual na lamang ho ang pagsasabi ng I love you, make it more romantic and more lovely and more malambing sa iyong asawa. Just try to be creative. Ano po? Sa mga may asawa lang dito, parental guidance, hello. Sa mga married couple, add spice to your intimate moments. Don't keep it boring. Kung dati, kiss lang kayo and then tulog na, give room for something that will make you lively. Baka naman kaya lagi kayo nag-aaway kasi parang wala nang bago. It's okay to be creative as a couple. And God has given us the gift to enjoy each other. Sa mga may asawa ho ang kinakausap ko. You need to enjoy and you need to appreciate because you are not two person, you are one. You are one. The two become one. So the things that you do to please each other is not for yourself, but you honor God and glorify God with that union. Yun ay sa pag-asawa. Sa gawaing bahay, sa hanap buhay, kabigatan ba lagi sa inyo pagpasok ng Lunes? At nakakatuwa pagka naririnig ko lagi ang aking anak na lalaki, si Johan, iba ang pag-appreciate niya ng Monday. Today is Monday and it's a joyful day and I'm so excited. Today is Monday. Sabi ko, ayos to ah. Di ba day off ng pastor pag Monday? Kaya kahit day off ko ng Monday, masaya ako sa batya, masaya ako nagkukula at nag-aalis ng mga mantsa ng mga underwear. Because today is Monday. So what you think in your heart, so it will be. Kaya kung sa isip mo, yun lang at lagi, ganun lang at nangyayari ito sa buhay natin. We become so familiar and so comfortable. And when you are comfortable and when you are so complacent, it's dangerous. 20 years ka ng Christian and binabaliwala mo na ang pananalangin. You cannot take 5 minutes because you think yourself that you've been through that. Graduate ka na ng discipleship program, graduate ka na ng Bible school, and the things that's so special turn to be casual, ordinary. The things that are routinary becomes ordinary. But remember this, you don't treat God ordinary. You don't treat Him casual. He is the King of Kings. He is more than His Excellency of the President of the Republic of the Philippines. He is more than honorable than the mayor of the city. Hello? He is Jesus that needs to be respected and need to be honored. And we need to pause. We need to turn off our cell phone. We need to turn off our social media. When it is time to pray, pray and talk to God seriously. Sapagkat seryoso ang Diyos para pagpalain ka. Seryoso ang Diyos para pagalingin ka. Seryoso ang Diyos para ikaw ay Kanyang tulungan at paunlarin. When we treat it casual, we don't give a serious attention to God. We make God as our last resort instead of making Him as a primary support. Kaya marami ho sa mga Kristiyano, pag malala na, tulala na. Pag may pagsubok at naliliglig na,
mga tulig na. Titibay ang pananalig sa pamamagitan ng pagliliglig. Ang problema, nakakapagpabata. Ang pigsa ay nakakapagpalakas. Amen. Hallelujah. Ikaw lang ang salakam, ha? Di ba? May mga... Ikaw lang ang salakam, malakas, dahil si Kristo ang iyong kalakasan. Develop yourself and your body to have a high pain tolerance. Huwag ka pagka may sakit, punta ka agad sa drugstore at inom ka agad ng pain relief. Kaya marami hong nagkakasakit, nasisira ang atay because they try to do it their own self. Inom dito, antibiotic dito, ganyan. Hindi mo baga alam na ang iyong katawan ay may sariling medicine kit? God develops something that is greater than any virus. It is the immune system. It is God's healing power sa atin ng katawan. Alam niyo, as I was listening to Pastor Benny Hinn one time about healing, from the time of Abraham until the time of King Solomon, na hindi pa maraming babae ang asawa ni King Solomon, ang mga Israelita ni minsan ay hindi kumukonsulta sa manggagamot. They have never been touched by a physician. From the time of Abraham until the time of Solomon, na si Solomon ay nakapag-asawa ng napakarami at nagpakilala sa kanya ng isang doktor, ng isang babae na napangasawa niya na taga-Egypt. And because of disobedience, sin came in and sickness came in. Imagine niyo, natuklaw sila ng ahas. Wala silang ininom na gamot. What they did is just they look into the pole and they receive healing. Diba? Tapos, kailangan nila ng tubig and God gave them water. They need food and God gave them manna from heaven. At ang mga nagkakasakit noon, pinagagaling ng panalangin ng mga lingkod ng Diyos. Pero bakit ngayong panahon, pinanalangin na ng lingkod ng Diyos, yung iba hindi nakakaranas ng kagalingan? It's a matter of believing, mga kapatid. Because God deals us personally. We are in the new covenant, in the covenant of grace. Kailangan, pag nagpapanalangin kayo, kailangan kumbinsido kayo na may gagawin ng ating Panginoon. Na sa Diyos walang imposible. Kaya every time you listen to the Word of God, every time, because prayer is our conversation with God, and the Word of God is His ways in communicating to us. Pag nananalangin tayo, nakikipag-usap tayo sa Diyos. Para kausapin ka ng Diyos, kailangang basahin mong Biblia. No word, no answer. Walang salita ng Diyos, walang katugunan. Because God will only speak on what He says. Walang dagdag, walang bawas. Magsasalita at mangungusap lamang ang Diyos sa Kanyang sinabi. At ito'y kukumpirmahin ng Kanyang mga salita at mga talata. That His words are settled in heaven, nothing can be added and nothing cannot be deducted because His words are firm. Tapat at totoong salita ng Diyos. Kaya the key to get out from boredom is look out for something that will make you excited and make you challenged perhaps. Extra walk, extra mile, extra gising ng maaga, going to the prayer mountain, participate, ipagamit mong yung sasakyan sa gawain ng Panginoon, and maybe perhaps you donate more than what you give more than the 10% that what the Lord is requiring, and enjoy the things that of God. Kailangan ikaw ang mag-isip at magdagdag ng makakapagpaligaya sa iyo. Ikaw ang magdadagdag ng sangkap para maging meaningful ang bawat paggising mo at pagbangon mo.
If you look into the problem, if you look around you, you will be depressed. But if you look unto God, you will be impressed. Impressed. Anong impressed? Mamamangha. Mamamangha ka sa Diyos. Dahil pag tinignan mo ang Diyos, hindi ka maiinggit. Hindi ka mapapagod. Hindi ka magsasawa. Sapagkat alam mo na mapalad ang mga nag-iintay. Sapagkat yung pinakamagandang pagpapala ay laging nasa huli. Sapagkat ang nahuhuli, mauuna. Kausap ko nga nung minsan ng isang kapatid at sabi niya, Pastor, may kailangan yung isa nating kapatid. At sabi ko, ganun po ba? Paano gagawin natin? At kailangan daw ho ng pinansyal na pagtulong. At sabi ko, anong gagawin ninyo? Kinausap ko muna yung aking mga anak at kami na muna ang tutulong. Magkano daw buwang kailangan? 50,000 daw. Sabi ko, imbes na kung kanino pa lumapit, kami na ang tutulong at kinausap ko yung mga bata, yung ganong halaga na pwede namin maitulong, kami na ang magpapahiram na walang interes. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And what you can see is, this family before was not that blessed. Itong pamilyang ito, dumaan sa maraming pagsubok at pagkalugi, maraming nawala sa kanila. Sasakyan, negosyo, pwesto at tindahan, nawala itong lahat. At minsan sila'y pinagtatawanan dahil aleluya, pambili ng luya, wala. Pero tandaan po natin, magtawa na sila. Laitin na nila tayo. Pero darating ang panahon, tayo ang huling hahalakhak. Sapagkat ang Diyos ang laging may huling pagkilos. Ang Diyos ang laging may huling pagpapala. Ang Diyos ang laging magbibigay sa atin ng biyaya at gantimpala. Nagtatawa sila dahil ikaw ay nangungupahan noon. Pero magugulat sila. Yung para sa iyo, sobra na, kaya ito yung pinamimigay na. The blessing will overtake. Ang pagsubok ko'y pansamantala. Ganon din ho ang pagpapala kung ito'y hindi mo ito pahalagahan. Ang pagsubok ay pansamantala, ang labanan ay pansamantala, but after you win over the battle, for a certain period of time, you will have peace and reward and spoils. But after through that, there will be another battle. So do not settle. Huwag kang magiging pagkakapante. Huwag kang magiging palagay ang loob. Because we wrestle not against flesh and blood. We wrestle not. Kaya huwag kang mapapagod manalangin. Huwag kang mapapagod na dumalo ng gawain. Huwag kang mapapagod magbasa ng Biblia. Huwag kang mapapagod sugod, atake, laban. Sapagkat ang kaaway na si Satanas ay gusto ka laging pabagsakin. Pero salamat dahil ako'y may tagapagtanggol at sanggalang. Ito ang aking Panginoong Jesus. Si Jesus ang aking sandigan, di magigiba. Si Jesus ang aking muog at siya ang aking kublihan. Arise, shine, for the light has come. Sabi nung isang medical doctor, malaki daw ho ang bagay na inaitutulong na, di ba kapag may mga patimpalak, sports, basketball, football, or marathon, anything, boxing. Kapag ang iyo daw hong kamao ay isinasara mong ganyan, at ikaw talaga'y nagpupuyos na, we will beat you. Ito daw huy nakakatulong ng malaking bagay sa atin ng emosyon, sirkulasyon ng dugo. It gives us temporary motivation. Di ba kapag nakashoot ng bola ang isang basketball player, di ba? And it gives an upliftment. Pag sinabi yung arise, you stir up yourself. Kaya kapag ka nagpupuri at sumasamba ka,
You feel so down, you feel so knocked down, you feel so lonely, you feel so alone. Hindi ka binigyan ng boyfriend mo ng regalong perero at ikaw ay malungkot na malungkot. Hindi ka binigyan ng bagong iPhone ng iyong magulang at hindi ka nakapag-enroll ngayong bagong papasok na semester at kahit ikaw ay nakagraduate na, kahit pansit wala ka, huwag kang magmukmok, huwag kang malungkot. Itaas mo ang iyong kamao sapagkat hindi yun ang iyong kasaysayan. Hindi lang sa pagpapalang material ang iyong storya. May padating na mas malaki. Kaya itaas mo ang iyong kamao at may pagpapalang higit pa sa kaya mong isipin at kayang sukatin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Because your present situation is not your permanent condition. Your present situation is temporary. Kaya kapag sumasamba ka, you stir up your hunger. You stir up your faith. You raise up your hands. Because when the praises goes up, the blessing comes down. Arise, shine. Bumangon ka. Lumundag ka. Sumigaw ka. Humalakhak ka. Magpuri ka. Magingay. Magdiwang. Sapagkat nasa iyo ang tagumpay. Sapagkat si Kristo ang ating kaagapay sa ating buhay. Arise, shine. The Bible declares that the whole creation awaits for powerful manifestation. Powerful manifestation. There is one great move in the last days. Jesus came here on earth. We received the Holy Spirit. And we are waiting for the end times and the coming of our Lord Jesus Christ. And it will be glorious. It will be exciting. Because the church will be filled with the Holy Spirit. Kaya there will be issues and challenges para hambulin ka ng ating Panginoon. May mga pagsubok kang mararanasan. May mga tormenting thoughts and ideas kang maririnig. Evil suggestions. Ang manugang ni Sister Imelda ay namatay at nagkaroon ng malaking bayarin na 2 milyon. 3 million. 3.6, may sukli pa. Pero pinabayaan ba kayo ng ating Panginoon? Ang Diyos ang nag-provide. Hello? Minsan kasi 50 mil pa lang yung utang mo, nininervous ka na. Pastor, ano po bang gagawin ko? Hindi ko din alam. Kasi yung gagawin mo, dapat yun ay alam mo, yun lamang ang para sa iyong gagawin. Nakakuha mo ba ninyo? Kasi kung tatanungin ninyo kung anong gagawin ko, hindi ko rin alam. Kasi yung gagawin mo ay sapat at sakto lang para dun sa iyong kakayanan at kapasidad. Pastor, bebenta ko na ba kidney ko? Hindi ko alam. Sapagkat ikaw mismo ang hahanap ng solusyon at makikinig sa instruction ng ating Panginoon. Pastor, mag-aasawa na ba ako? Hindi ko rin alam. Pastor, magbe-baby na ba kami? Hindi ko rin alam. Sapagkat ang tanging makakatuklas ng aakma ng para sa iyo sa isang sitwasyon ay tanging ikaw. Ikaw. Maghihiwalay na ba kami, Pastor? Hindi ko rin alam dahil masama ang maghihiwalay. The Bible declares that every creation will see the glory and the excellency of our God. As we, as the sons of God, it is your set time to shine. Bilang anak ng Diyos. Tingnan mo nga yung katabi mo, anak ka ba talaga ng Diyos? Amen? Ba't pa na yan tingin mo sa oras? Inip na inip ka na ata. Tawagin si Brother Arman. Di ba nakakasabik na nakikita-kita tayo tapos ngayon, we have a good limited number. At yung iba sa inyo, hindi pa nagpalista, pero Lord, salamat po. Be gracious to us. We will become invisible. Hallelujah. Nandito ba Sister Cora Unte? Oy, Sister Cora Unte. Natanggap nyo na yung sinasabi ko sa inyo. May ballpen na kayo. Pakita nyo nga yung ballpen ninyo. Huwag nyo isasanglayan, ha?
Ayan, palakpakan po natin. Merong ballpen, Sister Cora. As what I said yesterday, na kahit si Sister Cora unti ang apelyido, grabe ang biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. Amen. Dahil yung mga top 20 na faithful tithers natin, they receive a special embossed, personalized ball pen. Ayos, di ba? Lahat kayo special, but for those who really give more is appreciated all the more. Lahat naman kayo appreciated, everything, large or small. But those who, talaga, meron silang pangpirma ng cheque. Amen. Praise God. So, we as the child of God, sons and daughters, God has raised you not to become a purita. God has raised you not to become a burden or a liability. God has raised you to provide an answer. Tayo ho'y nilikha ng Diyos at ni-raise up. Kaya merong biyaya ng Diyos binyan dito para maging beacon, maging ilaw at liwanag sa mga kapwa naming pastor na takot mangarap at takot ipangaral ang kasaganaan dahil takot sa pagpapala. Araw-araw kailangan natin ng pera. Araw-araw. Ayaw natin pag-usapan ng pera, pero kailangan natin ng pera. Do I make sense, mga kapatid? Kailangan magbenta ni Sister Rowena ng kamatis, luyas, sibuyas, deodorant, pampaputi ng kilikili, sabon, panglinis ng toilet bowl. Because that's life. But as you goes by, makikita mo, may mga pumapakyaw na ng itlog mo, may mga pumapakyaw na ng panglaba mo, may mga pumapakyaw na ng mga paninda mo, may pumapakyaw na ng sombrero mo. Yung isa nating gumagawa ng sombrero, magpaparenovate na ng second floor sa Langkiwa sapagkat napakabuti ng ating Panginoon. Linggo-linggo, sabi niya, Pastor, ito na ang tithes ko, ito na ang tithes ko, ito na ang tithes ko. Sapagkat ang nagtatapat sa kakaunti ay pahahawakin ng malaki. Ang nagtitiwala sa Diyos ang napakalaki ay makakatanggap ng malalaking himala at pagpapala. This is the time for the church to wake up. You can have big because our God is a big God. Upgrade your capacity to receive. Upgrading. Kung ang mga cellphone kailangang i-upgrade, ano kaya kung si Pastor Magda Nokia 5110 pa rin ang gamit, siguro tampulan ng tawanan po, Nokia 5110. Nokia, ascending. 3210, 5110, 8210. Nasaan ang Nokia? Kahit iparapol mo, walang gustong kumuha. Buti pa si Huawei at saka si Samsung at saka si Oppo. Oppo yung gamit kong cellphone. Meron pa Vivo. Huawei. Things are upgrading. Kaya kailangan magkaroon tayo ng upgrade mentality that God delights in our blessing and in our prosperity. Kailangan mag-consummate sa atin. Huwag lang yung pag maraming pagpapala, baka mapalayo ka sa Panginoon. Ngayon yung wala ka pang pagpapala, napapalayo ka na Di po ba? Gusto mo lagi tiis, hirap. Ang nagtitiis hanggang wakas siyang maliligtas. But it's a wrong concept. Hindi lalong mahirap, mas nakalulugod sa Diyos. Yun yung ibang paniniwala. Pag lalo ka nagtitiis, mas luwalhati ka sa Panginoon. No, it's not like that. God wants you to be happy. God wants you to be joyful in serving Him. Nagtitiis, pero hindi pang matagalan. Nagtitiis, pero pansamantala. Therefore, what's your duty, mga kapatid? God raised you to provide the answer. Who will speak to the lost? Who will need the light in the darkness?
Those who were lost. Sino magre-reach out sa kanila? Di tayong mga believers, tayong mga taga-biyaya ng Diyos, we are the one to provide the answer and lead them to the right direction. You are the light of the world. So therefore, ito na ho ang panahon ng simbahan. Magliliwanag tayo at maglalagablab. Sa dami na ng conference na naatinan ko ho, sa dami ng seminars at crusade, wala pa din eh. Sapagkat hindi pa siguro yun yung kaganapan ng kabuuan ng panahon ng ating Panginoon na nais ibuhos siya sa atin. But this time, with the things that are happening in the world, may Delta variant, may Alpha variant, may Charlie variant. Pwede bang maka-order ng Bavarian? Ano yung Dunkin' Donut? Binakunanahan na, nagkasakit pa din. The world creates fear and they try to manipulate. And this is the set time. The church should not be afraid. Not be afraid. We will follow them, we will obey them, but we will not be afraid. We will not be controlled by the social media, by the networks, by the CNN, by the BBC, by the GMA, and ABS-CBN. We will not be controlled because we are led by the Spirit. We are champions and we are overcomers. Gusto ng media, nasa bahay ka lang. Bawal ang pork. Bawal ang ganito. Bawal ang beans. Bawal ang lahat. Bawal ang senior. Bawal ang bata. Bawal ang bawal. Bawal ang bawal. Normal is not coming back. But Jesus is coming back. He is coming back. Kaya tayo as a church, don't just look at yourself na miyembro ka lamang ng biyaya ng Diyos. No. You are a soldier. You are an army. You are an ambassador. You are God's ambassador. You are representing God. Kung sila'y nakapagpabakuna at ikaw ay hindi pa, huwag natin pagtalunan ito. Everybody has a choice. And your choice need to be respected. At huwag ka rin naman makapagpakampante. Kung may bakuna ka na, well, hintayin natin after 2 years. Hintayin natin after 3 years. But I tell you mga kapatid, mas maganda ang nagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi ng mga pilosopo, nagpadala na nga ang Diyos ng tagapagligtas ninyo, yan ang mga manggagamot. Parang ganito daw yan. Sabi ng isang nag-comment, di ba nga may bagyo? Nagpadala na ng mga salbabida at helicopter at ang sabi mo, ang Diyos ang magliligtas sa akin. Tingnan nyo itong mga baliw na ito. Iba hong konteksto yung may sasagip sa iyo. At iba yung konteksto na may magpapagaling sa iyo. God is greater than any cancer. Patotoo ito nung isa nating kapatid. Si Sister Diana Matuto. At ang sabi niya, Pastor, I have a good report from my medical checkup. Yung mga bukol ko sa kidney, unti-unti na at isa-isa nang nalulusaw at ang aking dugo ay gumaganda na at patuloy ko nang nararamdaman ang kalakasan at pagpapagaling ng ating Panginoon. 4 na buwan pa lamang po siyang nakikinig sa atin ng mga live streaming. If you take it daily with a daily dose of supplement, you'll become stronger and better
And the day will keep on becoming sweeter and sweeter than the day before. Instead of getting bitter, you'll get better because God loves you. God has a plan for you. You will not die before your time. You will not die seeing the goodness of the Lord. I will live and not die. I will live and not die. I will live and not die. Mabubuhay ako at hindi ako mamamatay nang hindi sa itinakda ng ating Panginoon. Sabi ng Diyos kay Moses, as your days goes by, so your strength will be. Kaya nga, sabi ni Jesus, just live one day at a time. Huwag mo munang isipin pa, paano na pag tumanda ka na, nasa na ang mga apo mo, nasa na mag-aalaga sa iyo. Iiwanan ka din yan kahit ispoilin mo yung apo mo. Mag-aasawa din yan at magkaka-boyfriend din yan. Kaya huwag kang umasa sa tao. Huwag mong isipin ng iyong pagtanda. Ang isipin mo, magtiwala ka sa ating Panginoon at magpapadala ang Diyos ng bahay kalinga sa lahat ng matatanda, sa mga taga-biyaya ng Diyos. We will build our home for the aged, for the people of biyaya ng Diyos. Yan ang pangarap ng nanay ko. At pinipilit ako ng aking kapatid na pag-usapan na daw namin nila Harney kung paano isi-set up yung bahay palatandaan o para sa mga matatanda sa Prayer Mountain. Napakalaki ho ng property namin doon, ilang ektarya. Pero ang nanay ko may property din sa Bicol, mga 5 ektarya din. So, I don't know. Ba't hindi ito nabebenta, hindi ito mapakinabangan sa ibang kaparanan? Sapagkat nalalaman ko sa huling panahon, ang mga lupain ay ikukultivate ng ating Panginoon at gagamitin para sa iglesia ng ating Panginoon. Hello? God will place a Goshen. Alam niyo ba yung Goshen? Ito yung place of sustainment. Na ang mga taga-syudad pupunta na sa mga rural areas. Para doon magtanim na hindi biro. There will be solar farm, there will be solar facilities, self-sustaining. Naku, napakaganda na. Kung madidelay man ang pagbabalik ng ating Panginoon. There are a lot of things to be excited. I'm turning 40 years old next year and life begins at 40 and I will not stop dreaming. That for the next 5 to 10 years, may tatayo natin yung church building natin. Amen. Hooray! Hooray! Doubters has no place in the dreams that God has placed in our hearts. Ang mga nag-aalinlangan, walang puwang sa malalaking pangarap na inilagay sa atin ng ating Panginoon. In the Bible, we have about 23 Bible verses talking about God arising. To arise means to be stirred up, to be awake, and to prepare for action. To be stirred up, to get ready. Prepare for battle. Prepare for takeover. Kaya arise, shine, for the light has come. We are called to have dominion. We are called to have the redemption. We are in this world, but we are not of this world. Narito tayo sa daigdig, sa sanlibutan, pero hindi tayo taga rito. Kaya hindi tayo apektado ng mga batas ng nasa sanlibutan. Hello! We are not restricted and limited by the virus. Virus! Because we have the power. Luke 10:19, that I have given you the power and authority to trample on snakes and scorpions. Wala eh. Mas marami ho ngayon ng tahimik, nakikiramdam kung ano ang mangyayari sa susunod na hinaharap. Pero pag nagkaroon ng uprising, nagkaroon ng revolusyon, di ba biglang madami nang sasama sa iyo at sasapi sa iyo? Pero sa pagsisimula ng pag-aaklas, sa simula ng pagtataguyod ng bagong puwersa, may mga nagtatanong, sinong nakabackup sa iyo? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Hanggang kailan tayo magtutuloy-tuloy? Baka ito ay pangsinding watu silang at hindi ito nakakaabot ng malakas na paputok. There will be naysayers. There will be commentators, haters, and doubters, and persecutors. Pero pag narinig mo ang tinig ng Diyos, pag alam mo ang salita ng Diyos, alam mo ang pangako ng ating Panginoon, you don't need to have many components.
you and God will always be a majority. Pagkasama mo ang Diyos, daig mo pa ang kasama mo ang buong puwersa ng sandatahan at hukbo ng Pilipinas. Sapagkat kasama mo ang Diyos, kasama mo ang laksa-laksang anghel, at kasama mo ang banal na Espiritu na magbibigay sa iyo ng karunungan sa lahat ng pagkakataon. Therefore, mga kapatid, it is important to point out that God's people should not be ashamed to cry to Him when things are against them or in their nation and require His attention. Huwag tayong mahihiyang umiyak. Huwag tayong mahihiyang magsalita sa ibang wika. Huwag tayong mahihiyang ipahayag na si Jesus ang ating tagapagligtas. Si Jesus ang ating Panginoon at personal na tagapagligtas. This verse is not an invitation. It is a command. Pag sinabi hong command, utos. Bumangon ka! Naalala ko yung palatuntunan dati ni Ted Pailon. Hoy! Gising! Tingnan mo nga ang iyong katabi, baka natutulog na. Ito'y isang utos. Arise! Bangon! Maghanda! Maggayak! Magprepara! The light has not come merely to rescue a chosen few from darkness. Ang liwanag na ito hindi lamang para magligtas ng iilan. Ang liwanag na ito ay makakapagligtas ng napakarami sapagkat sa pamamagitan mo, maraming makikisindi ng ilaw na ito. Marami ang magkakaroon ng pag-asa sa mga nanlulupaypay at takot na takot sa coronavirus. Alpha variant, Bavarian, Delta variant, Delta, Charlie, Zulu, Alpha. Dati alam ko, fraternity lang, Alpha, Pi, Omega. Sabi ng isang pastor, natawa ako eh. Nag-exhort siya about giving. Katulad ho ng ating Panginoon na sinasabi sa Biblia na siya ang Alpha at Omega. Ang Alpha, letter A. Yung Omega, katulad ho ng gamot na pinapahid. Pag pinahid mo sa tiyan mo, mawawala yung sakit. Katulad ng Omega painkiller. Yun ang ating Panginoon. Instantly, mawawala ang yung sakit. Tawa ako ng tawa. Totoo ito. Dati ho namin itong pastor, buti wala na sa amin. Katulad ho ng Omega. Omega painkiller, yan ang ating Diyos. Nag-aalis ng lahat ng masakit. Omega is the final letter in the Hebrew word. Alpha and Omega. Kaya pag sinabing Omega, it is the lasting promises. It's the last letter. Siya ang simula, siya ang katapusan. Not Omega painkiller. Alam niyo yung Omega, yung pampahid na mainit, panghaplas. Sa Psalms 37 verse 5 to 6, commit thy way unto the Lord and trust also in Him. And He shall bring it to pass, and He shall bring forth thy righteousness as the light and thy judgment as the noonday. Ilagak mo sa Panginoon ang lahat ng iyong balakin. Magtiwala ka sa Kanya at ito ay Kanyang pangyayarihin. And what would happen? It shall bring forth thy righteousness as the light. So pagka ikaw ay nagliliwanag at madilim doon sa isang lugar, brand out, may outage, merong kulang ng kuryente at enerhiya, pero pag ikaw ay malakas, maraming makikicharge sa iyo. Maraming magsasabi, turuan mo nga ako kung paano maging malakas, paano maging maalab. Lalapit sila sa iyo para magpaturo. Pastor, gusto kong turuan mo ako, tulungan! Na matuklasan ng lubusan ang tunay na daan at tamang daan. Many will come to you and ask for your secret. Simple lang ang sikreto. Personal na debosyon at pagkakakilala sa ating Panginoon. Pagkilala mo ang Diyos, titiyakin ko po sa inyo, wala kayong talo, bagkus tayo magsasalo-salo, na lahat ay mananagumpay. Ang lahat ay tatanggap ng kanilang mga hiniling sa ating Panginoon. When everything is in the darkness, they need a living voice, the voice of truth. Kaya from Malachi to the book of Matthew, it took 400 years. The heaven is silent. No prophet, no evidence, no God talking to them. 400 years. So John chapter 1 verse 5,
Samahan niyo po ako. Everything is doing the things that are right in their own sight, but here comes the baby in the manger. And this is what John the Baptist is relaying to us. Dumating na ang tagapagligtas. At ang tagapagligtas na ito ay may dalang liwanag. John chapter 1 verse 5, the light shines on in the darkness. And the darkness did not understand it. Nagulat ho ang sanlibutan. Maging si Satanas, nagulat din. How could it be that a baby can be born without the sperm cell and the egg cell being intercoursed? It was conceived by the Holy Spirit. From the time in the Garden of Eden, lagi na hong balisa si Satanas. Sapagkat sinabi ng Diyos sa kanya, darating ang araw, mayroong tagapagligtas at babae ang gagamitin na sa kanyang sinapupunan ang iyong leeg, ikaw na sawa, ay tatapakan at dudurugin ang iyong leeg. Out of your heel, your neck will be break. Kaya anong ginawa ni Satanas? From the time of Abraham, baog lahat ng kanilang mga asawa. Di ba baog lahat? Baog ang asawa ni Abraham, baog ang asawa ni Isaac, at baog din ang asawa ni Jacob. Lahat sila'y naging baog. Baog din si Hannah, at si Sarah, baog din, marami. And the enemy is trying to contain, to secure, that it will not happen. Pero tandaan ho ninyo, a million ways ang kaparaanan ng kaaway to stop the intended blessing for you. God can make more 10 billion ways para makadating ang pagpapala para sa mga taga-Platero, taga San Antonio, taga Cabuyao, taga Santa Rosa, taga Muntinlupa. God will make 10 billion ways just to reach you out and to override what is the plan of the enemy. The darkness did not understand it. Ang ganda nito, Amplified Bible. Nagulat ho ang buong sanlibutan. Because they could not understand it and neither overpower it or appropriate it and absorb it. They are not ready for this light. Jesus is the true light. His purpose, His presence, His authority illuminates. It reflects the glory of the Almighty Father. Jesus is the exact image and the exact representation of the power of the Almighty God. Kaya, nilikha tayong kalarawan ng ating Panginoong Hesus. Dapat ikaw ay nagliliwanag, hindi naliligaw. Nagliliwanag. And Jesus said, I am the light of the world. He who follows me will not walk in the darkness. Follow Jesus, and you will have the light. Let us lay aside all the deeds of darkness and put on the armor of light. Lay aside all the deeds of darkness. Anong sabi sa Colossians chapter 3? Set your thoughts on the things that which are above. The things that are temporal. Huwag natin itong magpakapukusan. Yung pagpapala, darating yan sa lahat ng mga maaalam. Kaya darating sa iyo yung pagpapala kasi mas marami ang space mo, mas marami ang gigabyte downloadable capacity ng iyong puso na ito'y laging nakatuon at patungkol sa ating Panginoon. Kaya kapag ang mga naka-download sa iyong application ay Clash of Clans, dating game, at mga Instagram at mga TikTok, wala nang space kung paano mangusap sa iyo ang ating Panginoon. Dahil you are too busy for such thing of the things of the world. Kaya kapag puno na ang memory, hindi na makareceive ng mga fresh revelations. Puyat dahil sa pagchat-chat, puyat sa paggagawa ng videos at blog. Kaya, 1 week, hindi na nakadalo ng simbahan, hindi na nakadalo ng gawain, hindi na nakapag-serve, at tatanungin ang pastor, paano po ba maging masaya? Paano po ba? At gusto ko sanang sabihin yung mga ganong nagtatanong, itanong mo kaya sa sarili mo.
Diba? Pag puno na ang memory ng cellphone mo, ng computer, ng laptop. Kaya hindi ka na makatawa eh. Buti pa yung laptop, nakakatawa, laptop. Hindi ka na makatawa kasi you're too consumed. You're so tired. If you are exhausted, Jesus Christ will not be exalted. Pag pagod ka, hindi ka na makapag-isip. Pag lagi mong iniisip yung sakit mo, hindi ka na makapag-isip. That's why, remove all the clutter, remove all the hindrances, remove all the burden until there is nothing left. At hayaan mong mangunat masok ang Diyos sa iyong buhay. At bumabangon ka, hindi lamang para sa sweldo ng akisit katapusan, bumabangon ka dahil ikaw ay nilikha ng Diyos para magpuri sa Kanya. Can we do that? The moment that I wake up, still I will cry out that it's the goodness of the Lord. Kaya kanina, pagsamba natin, wala eh. Talagang, I break loose. I started to cry. Napakabuti ng Diyos. Imagine, uuwi na lang ang asawa mo, magkwa-quarantine pa. Ano ba naman yan? 10 days. Hindi ba pwede swab test na lang kaagad? Ewan ko ba talaga? Aba, magkano hotel? Hindi po ba 10 days? Hello? Ako naman ay pastor. Wala naman akong ibang pinagkakabuhayan at pinagkakakitaan. I just live on dependence of God. If the church will bless me, pero ito lang naman ganito mga pagkakataon, ito lang naman ang mga simbahan na katulad ng biyaya ng Diyos ang nakakapamigay ng isang kabang bigas sa mga manggagawa ng ating Panginoon. Na yung aakyat sa mga prayer mountain dahil walang hanap buhay ang kanilang mga asawa, nakakapagbigay ng mga groceries sa mga mananalangin sa prayer mountain. Hello? Ito lang naman ang simbahan na dahil ang Diyos lang ang ating inaasahan, ay nakakapagbigay ng pambagawa ng kisame na worth 10,000 pesos. Hello? Ito lang yung mga nagtitiwala sa Panginoon na nagtutustos ang Diyos ng higit sa atin nung kayang ibigay. Kaya, sabi ko, Lord, I need extra for this fund. At may nag-text sa aking kapatiran, taga-church natin, Pastor, magka-quarantine pa nga ho ba, Sister Cathy? Sabi ko, opo. Sabi niya, Pastor, ito, pangdagdag sa gastos, 5,000 para ho sa wife ninyo. Thank you, Lord. Tapos, na-swipe ko na yung credit card ko kasi booking in advance. May isa naman tumawag. Ang sabi niya, magkano ba yung gastos na magagastos ng asawa mo? Sabi ko, ganito ang halaga. O sige, nung last Friday, I checked my bank account, yung amount na kailangan ho namin pambayad, may nagbayad na ho. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Well, some of you are skeptic. Si pastor lang naman yan. Yan ang problema sa iyo. Yan ang problema sa iyo. Kasi lagi mong sinusukat, sila lang ang pwede, ikaw hindi. Ikaw kawawa dahil ikaw ay ulila. Ikaw ay kawawa dahil balo ka. Pero wag mong aakalain na kahit balo ka, pwede kang maging pinagpala katulad ni Sister Cora Unte. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam niyo, sundan niyo lang ho lahat ng mga pangangaral ni Pastor Kenneth sa YouTube, sa Facebook, social media. It turned out, the anointing that you respect is the anointing that you will expect. Kaya pagka puro kasagadan, magugulat ka, masagana ka na rin, makapaglalabas ka ng bagong sasakyan, makakapag-transact ka ng malalaking deal. At tatanggapin mo ngayong buwan ng Hulyo ang pinakamalaking komisyon sa iyong buong buhay sapagkat darating ang matagal mo nang iniintay. Ibibigay ng Diyos ang bukas na pintuan ng langit, pati durungawan nito. In closing, sa Matthew chapter 5, verse 14 to 16, ang sabi ni Jesus,
Here's another way to put it. Narito ka para maging liwanag. Ang ganda nito, the message. Oh. Here's another way to put it. You are here to be light and bringing out God colors in the world. Mabiyaya at makulay na buhay. God is not a secret to be kept. Kaya yung nararanasan ko, ikukwento ko sa inyo. Diba? Akala nila may sakit ako, ba't daw ako nangayayat? Yun ang kalooban ng Diyos para bumaba ang aking timbang. Alam niyo ba't ako nangayayat? Ito kasi ang panalangin ng asawa ko. Sabi niya nung nasa New York siya, Panginoon, papayatin mo po ang asawa ko. Magi po siyang skinny para pwede na siyang makapagsuot ng skinny jeans. At nung nalaman ko to, nung nakausap ko siya, ikaw pala ang may kasalanan. Pag kami nagtatanong, Pastor, may sakit po ba kayo? Pumayat kayo. Dati, pag binabati niyo ako, Pastor, ang taba po ninyo. Kaya kayo maingat kayo sa kakatanong at kakapuna. Hindi kayo maintindihan. Pag tumaba, ang taba ninyo, kain kayo ng extra rice. Nung pumayat, ba't ang payat nyo ngayon? Abay, pag hindi ho matibay ang makakausap sa iyo, tatalo na sa tulay ng Malaban. Litong-lito. Nung mataba, ang laki-laki mo naman, Pastor. Ang laki-laki mo naman, sister. Nung pumayat, ano nangyari sa iyo? Tinipid ka ba ng asawa mo? May problema ba kayo? May sakit ba? Baka gusto niyo magpa-check up. Mga kapatid, yan ho ang atin hong iwasan. Pagpupuna ho tayo, isipin natin ng makaraming ulit. Di ba? Kasi we judge by the book what we see. Baka naman kaya pumayat dahil nagpapapayat. Baka naman talagang mataba dahil malakas uminom ng chocolate. Di ba? Ito ang nasasabi ko sa inyo. Be very careful in making judgment kapag ka ang tao'y mataba. Uy sis, ang taba-taba mo, laki ng bilbil mo. Masakit ho yun. Ang laki ng puson mo. Cesarean ka ba? Ang laki siya, butis ka ba? Hello, 45 years old na ako, menopause na ako. Alam niyo mga kapatid, yung dila ho natin, bibig natin, iwas-iwasan natin. Dahil maraming tao, masaya na, nung nagsalita ka, bigla nang nalungkot. Di ba? Oh. Kaya tatapusin ko na to para makauwi na kayo. We're going public. God is not a secret to be kept. The Message translation. We're going public with this. As public as a city on a hill. You are light bearers. You don't think I'm going to hide you under the bucket, do you? But I'm putting on a light stand. Now that I put you on a hilltop, on a light stand, shine. Pag nilagay ka na ng Diyos sa tugatong ng ilawan, magliwanag ka, wag aandap-andap. Alam niyo, andap-andap, kikisap-kisap. Make your brighter. Put more oil in the lamp so that you will keep on burning. Keep open house. Be generous. Wow. Pag liwanag ka, bukas ang pintuan ng iyong tahanan. Mapagbigay ka, matulungin ka, mapagmalasakit, at merong initiative sa mga bawat pagkakataon na ikaw ay kailangang tumulong. You'll prompt people to open up with God because we have a generous Father in heaven. Meron ho tayong mapagbigay na Ama sa langit. Kaya sa akin nung pagtatapos, just give me more 1 minute. Pakipatay nga ho yung mga ilaw natin. Diyan lang muna kayo, wala munang lalabas. Patayin rin ho natin ito. Ayan. Pati rin ito. Aris, pakipatay din yung ilaw. Ayan. Pakipatay rin ho yung ilaw doon sa likodan. Yung walang. Ayan. Itong mga TV natin, pakipatay din. Maya na lang buksan. Oo. Arin, pakipatay. Yan. Itong TV dito, Aris. Ayan, pakipatay na rin yan. Paano ba patayin yan? Okay. May mga secret switch dito eh. Ayan.
So, ano nakikita nyo? Madilim? Madilim po, di ba? So as I close, sabi ko nga, every time I make an illustration, malimutan nyo na yung mga preaching na pinagsasabi ko, pero maalala nyo lang yung tagpong ito. Maligaya na ako dahil may natutunan kayo. And this is the world. We are in, Ari, sali ka dito, assistihan mo ko. Wala namang camera na eh. Pero naka-live pa rin tayo. Hayaan nyo lang na nanonood ang asawa ko eh. Hallelujah. So we are in this world, in the darkness. Fear, uncertainty, markets are going down. Yung inaakala nating maunlad na bansa, ngayon ho ay mahirap na. O yung Europe ha, yung mga Belgium at mga Copenhagen, binabagyo ho sila ngayon. They tend to be so powerful and so blessed country. Pero there's nothing safe na talaga ho sa daigdig na ito, kundi tanging sa presensya at sa piling ng ating Panginoon. Magugulat kayo sa Facebook ninyo, no? 35 years old. Yung isa, nabalitaan niyo ba? Senior high student, namatay na, nagkaroon ng brain clot, yung napanood natin sa balita, hindi makauwi yung nanay niya kasi kailangan pa mag-quarantine. So people nowadays, they don't grow old to die. They die young, and sometimes, hindi na nila ma-fulfill yung kanilang mga pangarap. At maguluho at nakalilito ang daigdig. Ano bang magandang course? Anong magandang trabaho? Anong malaking sweldo? At walang pinakamainam na maunawaan at malaman. Pag sa Diyos ka natuto, ikaw ay mapapanuto. Tagalog na Tagalog yun. If you learn from God, everything will be put into the right place. Your marriage, your career, your job, everything will be in the right place. Kaya in this darkness, you see, madilim ho. At mahirap hong tumayo, baka kayo magkabanggaan. That's why Jesus knew what's the Father's desire. That's why He sent forth His only begotten Son to extinguish the fire. So Jesus as the light, He came to save us and gives us direction. Light gives us the way, give us a clear path, and give us an understanding. So Jesus is the light. That's why He came to the world, so that sinner would come in, so that they will come and believe the power of love, the power of forgiveness, His unconditional love. And when you know the unconditional love, you will understand the unconditional victory. Unlimited access towards the unlimited blessing. So Jesus preached the gospel to bring forth good tidings and to set the captives free. That's why Jesus said, "The Spirit of the Lord is upon me to set the captives free and to give you freedom and to preach the acceptable year of the Lord." 2021 is the year of the acceptable unto the Lord, and you will receive what the enemy has robbed you. Kaya as you draw near to God as a believer, this light will continue to extinguish the darkness. Kaya ang mga believers, mga taga-biyaya ng Diyos, taga-iba't ibang simbahan, will turn to share the light and the life. Pag may liwanag, may buhay. Pag may liwanag, may pagpapala. Pag may liwanag, may kaligayahan. Pag may liwanag, may kagalingan. Pag may liwanag, tiyak ang ating tagumpay. Tagumpay! But the enemy will try to blow you out. The enemy will try to contain you and try to shut you off. COVID-19 and other dreadful diseases and other things that are threatening us, and you will feel so tired and weak. You feel so lost. You want to give up. Minsan nagtatanong ka, bakit ako na mayroong pagsubok na ganito? But the light is still there.
Jesus is still there. Hindi lumalayo ang Diyos. Ikaw ang lumalayo. Hindi nawawala ang Diyos. Ikaw ang nagwawala. Kaya the moment you hear this message, come back to Jesus. He will light you up. And you will come back again. You will stir up your faith. You will stir up your hunger. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon me. Arise, you children of God. Arise, you people of God. Arise and be healed. Arise and be blessed. Arise and see the goodness of the Lord in the land of the living. And this is the light. And we'll forever be blessed and grateful. I'm getting ready. Buksan na po natin ang ilaw. Tumayo po tayong lahat. At pasalamatan natin ang ating Panginoon. Glory to God. What an honor to be invited to the marriage of the Lamb, to come and worship Him. Celebrations in the joy of the bride and the son, the two becoming one. All the prophecies fulfilled. Yes. In a moment, so we see. Like the roar of many waters, like the sound of rolling thunder. Hallelujah, give Him glory, for the marriage of the Lamb is coming. We're getting ready. We wonder as we behold the man with fire in his eyes, the very word of God. You are worthy, every kingdom, every nation bowing down. We crown you with many crowns, every queen and tribe and tongue, declaring unity. Like the roar of many waters, like the sound of rolling thunder. Hallelujah, give Him glory, for the marriage of the Lamb is coming. Like the sound of rolling thunder. Hallelujah, give Him glory, for the marriage of the Lamb is coming. We'll shout to the whole world, hear it. We'll sing to the whole world knows. King Jesus, He is faithful. He is the blessed hope. We'll shout to the whole Come on. world, hear it. We'll sing to the whole world knows. King Jesus, He is faithful.
is the blessed hope. We'll shout to the whole world, He lives. We'll sing to the whole world, know. King Jesus, He is faithful. He is the blessed hope. We'll shout to the whole world, He lives. We'll sing to the whole world, know. King Jesus, He is faithful. He is the blessed hope. We're getting ready. Getting ready. Getting ready. Getting ready for you. Like a road, many waters, like the sound of rolling thunder. Hallelujah, give Him glory, for the marriage of the Lamb is coming. Hallelujah, give Him glory, for the marriage of the Lamb is ready for you. Yes, Lord. Getting ready for you. We're getting ready, we're getting ready, we're getting ready for you. We're getting ready, we're getting ready, we're getting ready for you. We're getting ready, we're getting ready, we're getting ready for you. Getting ready, we're getting ready, we're getting ready for you. Getting ready, We're getting ready. we're Getting ready. for We're you. getting ready. We're getting ready, we're Getting ready. we're getting ready for you. Like the roar, many waters, like the sound of rolling thunder. Hallelujah, give Him glory, before the marriage of the Lamb is coming. Like the roar of many waters, like the sound of rolling thunder. Hallelujah, give Him glory, before the marriage of the Lamb is coming. Hallelujah, give Him glory, for the marriage of the Lamb is coming. Hallelujah, give Him glory, for the marriage of the Lamb is coming. Glory. All men are appointed to die once. And after that is judgment. At ngayong tanghaling ho ito, hindi ko ho gustong malagpasan kayo ng pagkakataon. Alam ko na marami na sa inyo ay born again na. At marami sa inyo ay gustong ma-born again. Ito ang pagkakataon na
i-rededicate natin ang ating buhay. Hindi po pwede yung doble cara, hindi po pwede yung logis o sa gitna lamang tayo nakataya. If you want to have a good life and a better life, you go unto God, seek Him first. Prosperity gospel or the poverty gospel? Heaven or hell? Kaya kailangan iisa ho ang direksyon. And knowing Jesus as the source of light and life, and He is our everything. Kaya hinihimo kong bawat isa na isuko ang inyong buong buhay, buong puso't lubusan. Manalangin po tayo at sundan ninyong maiksing panalangin ito. Sa lahat ng nanonood sa live streaming at sa mga kapitbahay dyan at mga kabiyaya natin, all over the globe, sa Canada, sa Korea, sa Japan, sa Guam, sa Singapore, sa Taiwan. Let us all pray together. This is a wonderful day of atonement, that your name will be written and inscribed in the book of life. Sundan po ninyo ang panalangin ito. Lahat po tayo na naririto, you've been doubting and you've been questioning your faith unto God, and you heard the message, you need to stir it up. Kailangang haluin mo, kailangang maghanda ka, kailangang bumangon ka. Sundan mo ang maiksing panalangin ito. Panginoong Hesus, ako po'y lumalapit sa iyong harapan. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Hugasan mo ako ng iyong kabanal-banalang dugo. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Pagharian mo ako. Ikaw na ang aking Diyos at ako na ang iyong anak. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Here is my challenge. Kung taga-biyaya po kayo, manatili sa biyaya. If you've been going to other church, be involved. Help your pastor. Be discipled. Be faithful. Give, love, and share. At kung kayo mga taga-biyaya at dito kayo dumadalo, pakinggan niyo ulit ang sermon na ito sa susunod na ilang araw, sa susunod na linggo. Balik-balikan niyo ang mga preachings ko sa YouTube, sa Facebook Live. Subaybayan ho ninyo ang ating mga katuruan. Andiyan ang mga Bible studies natin online, gawain ng kalalakihan, kababaihan, sa Pastora Magda sa senior citizen, sa senior fellowship, new beginnings class ni Brother Aris. Let us grow together. Ito ho ang mga panahon na kung ang buong kampo ng kadiliman nagkakampi-kampi, tayong mga nasa liwanag, magkampi-kampi. Amen. I'll give you the final blessing. Lift up your both hands. May the Lord bless you and may the Lord keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance and give you peace. Yumaman kayo, umunlad, maging malakas at malusog para sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po.